ang ikalawang bahagi ng kasaysayan ng wikang pambansa. Pagkatapos ng panahon ng mga Espanyol, dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Kami ang Amerikano at ngayon kami ang mamuno sa bansang ito. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalagayang pangwika ng Pilipinas. Ang Ingles ay ginamit bilang wikang panturo mula primarya hanggang kolehiyo. Sa pamamagitan ng Batas bilang 74, itinatag namin ang paralang pambayan at inuutos na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo. Good morning, class. Today we will learn English. Mahirap gamitin ang Ingles sa pagtuturo. Kaya gumagamit pa rin kami ng vernacular upang magpaliwanag sa mga mag-aaral. May mga sumuporta sa paggamit ng Ingles dahil sa mga sumusunod na dahilan. Naniniwala kami na ang paggamit ng Ingles ay magkakaroon ng pambansang pagkakaisa at pandaigdigang pangangalakal. Hindi magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang Ingles sapagkat hindi ito ang kanilang wika at tahanan. Mas maiintindihan ng pagturo gamit ang vernacular dahil mas mauunawaan ito ng mga mag-aaral. Noong 1935, sa Kombensisyong Konstitusyonal, iminungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang ginagamit ang nararapat na maging wikang pambansa. Imumungkahi ko na ang wikang pambansa sa mga wika natin. Sinang-ayunan ito ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang 124, tinatawag natin ang sunang wikang pambansa. Napili nila ang Tagalog bilang batayan ng ating wikang pambansa. Smell something bad. Malagkit. Mabaho. Amoy araw. Sa isang spray, madarama mo ang siya ng citrus at floral blends na nagbibigay energy at sigla. Perpekto ito sa araw-araw na gawi, mula sa opisina, sa gym, hanggang sa gabi ng kasiyahan. L'Oreal Leave-In Perfume. Ang pabango na magbibigay sa iyo ng fresh at delightful scent na tumatagal. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapones, ipinatutupad natin ang Ordinansa Militar bilang 13. Ang Tagalog at Ilonggo ay magiging opisyal na wika ng ating bansa. Bilang presidente ng Kalibapi, responsibilidad kong palaganapin ang Tagalog sa bawat sulok ng Pilipinas. Ito ang magiging bagong mukha ng ating bayan. Tinuturuan ko ang mga Hapones at ang ating kababayan ng Tagalog. Kaya ginawa ko ang shortcut to the national language. Dapat nating pabilisin ang pagtuturo. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pagtuturo. Kailangan nating tiyakin na ang tamang anyo ng ating wika ang tuturo. Kailangan natin ng disiplina. Tama! Tama! Totoo yan, Rolkilo. Ngunit tandaan natin ang ating layunin ay magkaisa bilang isang bansa. Hindi sapat ituruan ng wika. Dapat natin itong paglaban. Hindi natin maikakaila. May mga bagay na dapat natin pagdebatihan. Paano natin mapapalakas ang wika kung tayo mismo ay hindi nagkakasunod sa mga detalye? Tama si Belia. Dapat nating timbangin ang bawat aspeto ng wika, mula sa gramatika hanggang sa ortografiya. Ang bawat detalye ay mahalaga para sa integridad ng ating wika. Tila iisa naman ang ating layunin. Bagat may mga pagkakaiba, dapat tayong magkaisa sa ilalim ng patnubay ng Hapones. Ang wikang pambansa ang magiging sagisag ng ating pagkakakilanlan. Hindi natin hahayaan na masira ang ating kultura. Sa bawat silid-aralan, sa bawat tahanan, ang Tagalog ang ating ipapamana sa mga sumusunod na henerasyon. Bawat pagsusumikap natin ngayon ay magbubunga ng mas malalim na pag-unawa at pagmamalaki sa ating wika. Ito
ipagpatuloy natin ang laban para sa Tagalog, ang ating wika. Bila ng lahat ng ating pagsubok sa panahon ng mga Hapones, nagkaroon tayo ng pagkakataon na itaguyod ang ating wika at hindi natin ito bibitawan. Mabuhay ang wikang pambansa! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!